for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Good afternoon, good evening, good morning, everyone. Thank you for the Lord that He gave us opportunity to preach again. Thank you, Lord. And today, pag-uusapan po natin ay ang buong pusong paglilingkod sa Panginoon at kung ano ba ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Amen po. Sige po, before we start, let's pray. Lord, thank you po sa umagang ito, sa gabing ito, sa araw na ito. Thank you for loving us the way we are. Thank you for everything that you have done and the past days. And today, Panginoon, tuloy, pinupuri ka po namin dahil you are the God of gods, King of kings, and Lord of lords. You are the God of everything, Panginoon. God on time. God na nagbibigay lahat, O God. God of able, Panginoon. Maraming salamat po. Humingi po kami ng tawad sa amin nagawa kong kasalanan sa isip, salita at sigaw. Patawarin mo kami. Anong man nagawa po namin, patawad, Panginoon. Humingi po kami ng biyaya at habag mo. Maging ako po personally sa paghahayag ng salita mo. Ikaw po yung mga paghari. Wala po akong kakainan kung di mo ako samahan. Maraming salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Ang pag-aaralan po natin tonight is about Matthew 22 verse 37 to 39. Basahin ko ha. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is, you shall love your neighbor as yourself. Amen. Dito po, sa verse 37, sinasabi po dito, may isang pariseo na nagtanong, Panginoon, paano ba utos ng Diyos? Ito yung sinabi ni Jesus na simple lang pero nandito na lahat. You shall love the Lord your God. Mahalin daw po natin ang ating Panginoon ng buong puso. Minsan kasi ang pagmamahal natin ay parang half-hearted lang tayo. Ang pagmamahal natin dumidepende sa blessing ng Diyos. Minsan di natin mahal ang Diyos. Personally ako, minsan mahal ko lang Diyos dahil may blessing po dumarating. Pag may pagsubok na, ang Diyos ang last call natin. Tawag tayo kay Lord, baka masusolusyonan. Which is, the Lord is always giving us solution sa lahat ng problema po natin. But ito lang hinihingi ng Panginoon sa atin. Mahalin mo ako ng buong puso. Mahalin mo ako ng buong kaluluwa. Mahalin mo ako ng buong isip. All in one na po ito. Once na we love the Lord with all our heart, first thing in the morning, gagawin na po natin kung ano po yung nararapat, pray and devotion. Alam niyo po, based on my experience last year, actually dumating sa point na parang 6 months ko lang, alam niyo po, parang every year, ito lang kumbaga, ito po yung practice ko sa buhay ko, na dapat start ng year, Lord yung unahin ko. Parang dumating sa point last year, kalagitnaan na ng taon na parang doon ako talagang fully love the Lord, alam niyo yun. Doon ko po talagang naibigay yung buong puso ko yung pagmamahal sa Panginoon. At napakaganda po ng resulta. Imagine niyo po, doon po sa certain time, certain months na ganun lang. Grabe na po yung result na binibigay. Resulta ng ganung bagay sa pagsunod po sa ating Panginoon. Tinuturo po dito ng Diyos. So once na binigay mo yung heart mo, yung trust mo, yung paniniwala mo sa Panginoon, lahat ng nasa isip mo, basta Diyos ang inuuna mo. It will comes lahat ng success, it will comes lahat ng dream sa time na binigay ng Panginoon sa atin. At ang pangalawang utos po ay, sabi dito, love your neighbor as you love yourself. Dito po medyo struggle ako personally. Dito sa love your neighbor, unang-una po dito, sobrang sobrang malawak po ito. Una,
pwede mo siyang i-take ng literal. Mahalin mo yung kapitbahay mo, which is ang una pong neighbor dito na tinuturo para sa akin. Yung loved ones mo. Love your loved ones as you love yourself. For me to kung gaano mo kamahal, kung gaano mo nire-respeto ang sarili mo, yun din yung pagrespeto mo sa kapwa. Which is, yun din yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi, sabi nga, kung ano yung nasa puso mo, yun din yung lumalabas sa bibig mo. Kung ano yung, parang ganito rin po yun, kung ano yung pagmamahal mo sa sarili mo, yun din yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Amen. Ayun po, sa verse pong ito, nire-remind lang po tayo ng Diyos. Before anything else, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. I recommend it 101%. Pag ginawa po natin to, whatever our goals and dreams, we want to be success in every aspect of our life, not only financially, not only spiritually. Lahat po ito, makakamtan po natin basta binigay po natin sa Panginoon. Siyempre, lahat naman po ng meron tayo, we can share. Unang-una, ano po ba yung meron tayo na hindi mawawala sa atin? The Word of God. We can share the Word of God to the other people, sa ating neighbors, sa ating loved ones. Ito po yung pinaka-the best na may share po natin sa ating neighbors po. Wala na pong iba. Hindi po ito po yung kumbaga, wala siyang katumbas. Pag ito po yung share po natin sa Panginoon. Share po natin sa neighbor po natin. Ay lamang po, maraming salamat po. Tandaan po natin, mahalin po natin ang Panginoon. Unang-una. At mahalin po natin ating kapwa. Ay lamang po, maraming salamat po.